Pinalayas ako ng pamilya Valderrama at pinilit mag-divorce dahil hindi ko sila mabigyan ng tagapagmana. Pero sa gitna ng aking paghihirap sa Cebu ay natuklasan kong himalang may tumitibok na puso sa aking sinapupunan. Ang akala nilang basura ay bitbit na ngayon ang dugong pilit nilang inaagaw gamit ang kanilang yaman at kapangyarihan. Ngayong nagbalik na ang reynang binalasubas nyo, handa ba kayong harapin ang galit ng isang ina? O mas pipiliin ninyong mabulok sa inyong sariling mga kasinungalingan? 5 taon, Amara. 5 taon na paghihintay. Palagay ko'y sapat na iyon. Ang mga salitang iyon, binitawan sa malamig at walang emosyong boses ni Doña Eleanor Valderrama, ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa puso ni Amara. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang marangyang leather na kinauupuan niya sa loob ng pribadong aklatan ng mga Valderrama ay biglang naging napakalamig. Ang hininga niya ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Kanina lang, 1 oras pa lamang ang nakalipas, ang puso niya ay puno ng pag-asa. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanilang walk-in closet, hinahaplos ang malambot na tela ng kanyang emerald green na gown. Gabi ito ng kanilang 5 anibersaryo. Isang grandeng pagdiriwang ang inihanda sa kanilang mansyon sa Forbes Park, kumpleto sa mga kilalang bisita mula sa mataas na lipunan. Ngunit para kay Amara, ang gabing ito ay higit pa sa isang party. Ito sana ang kanilang bagong simula. Isinuot niya ang kwintas na diamante na regalo sa kanya ni Mateo noong kanilang unang anibersaryo. Sa bawat paghipo niya sa malamig na hiyas, naaalala niya ang mga pangako ng kanyang asawa. Habang buhay, Amara, tayong dalawa. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng isang kotse, alahas na kayang bumili ng bahay. Isa siyang Valderrama. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, may isang malaking kakulangan. Isang kakulangang ipinamumuka sa kanya sa bawat araw na lumilipas, isang anak. Ang tagapagmana, napabuntong hininga siya at pilit na ngumiti. Magiging maayos din ang lahat, bulong niya sa sarili. Ngayong gabi, magiging masaya kami. Babalik kami sa dati. Ngunit ang pag-asang iyon ay dinurog sa isang iglap. Ngayon, narito siya, sa loob ng aklatang amoy lumang libro at mamahaling kahoy. Katapat niya si Doña Eleanor, ang matriarka ng pamilya Valderrama, na nakaupo sa likod ng malaking lamesa na gawa sa mahogany. Sa tabi nito, nakatayo ang kanyang asawang si Mateo na parang isang anino, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Inilatag ni Doña Eleanor ang isang folder sa ibabaw ng mesa at marahang itinulak ito palapit sa kanya. Divorce papers, isang salita lang pero sapat na para gumuho ang buong mundo ni Amara. Kasama na rin dyan ang isang tseke, dagdag ng matanda, na tila nagpapaliwanag lang ng isang business transaction. $500,000, sapat na para makakapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa kung gugustuhin mo. Hindi makapaniwala si Amara. Ang mga mata niya'y napako sa folder bago dahan-dahang nag-angat ng tingin, hindi sa kanyang biyenan, kundi sa kanyang asawa. Hinanap niya ang mga mata ni Mateo, nagmamakaawa, naghahanap ng kahit anong senyales na isa lang itong masamang panaginip. Nalalabanan nito ang desisyon ng ina. Napoprotektahan siya nito, ngunit ang nakita niya ay isang pares ng matang umiiwas, puno ng pagkakasala at kahinaan. Walang paglaban, walang pag-ibig. Mateo? Halos pabulong niyang tawag sa pangalan nito. Nabasag ang kanyang boses. Anong ibig sabihin nito? Nagtagal ang isang nakabibinging katahimikan bago tuluyang nagsalita si Mateo. Ang boses niya'y mahina at walang buhay. Patawad, Amara. Iyon lang. Isang salitang tumapos sa 5 taon nilang pagsasama. Isang salitang bumasag sa lahat ng kanyang mga pangarap. Isang salitang kumumpirma sa pinakamatindi niyang kinatatakutan. Na sa huli, hindi siya ang pinili nito. Pinili nito ang pamilya, ang pangalan, ang obligasyon.
Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Amara. Nawala ang sakit, napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Tumayo siya. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matatag na paggalaw. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang leeg at kinalas ang mamahaling kwintas. Ang diamanteng minsan ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig, ay isa na lang ngayong paalala ng isang malaking kasinungalingan. Maingat niyang inilapag ang kwintas sa ibabaw ng folder ng divorce papers. Ang mahinang kalansing nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Kinuha niya ang pluma na nakapatong sa mesa. Hindi na niya binasa ang mga dokumento. Alam na niya ang nilalaman nito. Isa lang itong hatol. Walang pag-aalinlangan niyang pinirmahan ang bawat pahinang nangangailangan ng kanyang pangalan. "Hindi ko kailangan ng pera ninyo," sabi niya. Ang boses niya'y walang bahid ng anumang emosyon. Tumingin siya kay Doña Eleanor, pagkatapos ay kay Mateo. "Sana, mahanap ninyo ang tagapagmanang hinahanap ninyo." Pagkatapos noon, tumalikod na siya. Bawat hakbang papalabas ng aklatan ay parang isang milya ang layo. Naramdaman niya ang mga mata ng mga kasambahay na nakasunod sa kanya, mga matang puno ng awa. Hindi niya sila pinansin. Nagpatuloy siya sa paglakad, palabas ng malaking pinto ng mansyon, patungo sa gabing biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ang maganda niyang gown ay agad na nabasa. Ang perpekto niyang ayos ay sinira ng hangin at ulan. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang dambuhalang gate na bakal. Bumukas iyon para sa kanya sa huling pagkakataon. At nang makalabas siya, narinig niya ang malakas na pagsara nito sa kanyang likuran. Isang tunog na nagsasabing, tapos na ang lahat. Doon, sa labas ng paraisong minsan niyang tinawag na tahanan, sa gitna ng bumubuhos na ulan, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang lahat ay umikot. Isang matinding pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Napahawak siya sa kanyang tiyan at ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Gumuho siya sa malamig at basang semento. Ang kadiliman ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang paningin. Isang buwan. Isang buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon, ngunit ang lamig ng ulan at ang bigat ng pagsara ng gate na bakal ay sariwa pa rin sa alaala ni Amara. Tila ba nakaukit na yon sa kanyang balat. Ang marangyang mansyon sa Forbes Park ay napalitan ng isang maliit at simpleng apartment sa Cebu na may tanawin ng dagat. Ang tunog ng mga mamahaling sasakyan at pekeng tawanan sa mga party ay napalitan ng ritmikong paghampas ng alon sa dalampasigan, isang tunog na minsay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at minsay lalo lang nagpapatingkad sa kanyang kalungkutan. Binuksan niya ang kanyang laptop habang naghihintay itong mag-boot. Napatingin siya sa screen ng kanyang telepono. Binuksan niya ang banking app. Naroon pa rin ang numero, nakapako, tila nanunukso, 500,000 dolyar. Ang halaga ng kanyang kalayaan. Ang bayad sa 5 taon ng kanyang buhay. Ang presyo ng isang pusong winasak. Para sa mga Valderrama, isa lamang itong numero. Ngunit para sa kanya, ito ay isang insulto. Isang paalala na ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya ay may katumbas na presyo. Isang halagang hindi niya kailanman ginusto. Isinara niya ang app. Walang halaga ang perang yon o ang kapalit ay ang kanyang dignidad. Kaya naman, sa loob ng isang buwan na yon, sinubukan niyang muling buuin ang sarili. Bumalik siya sa dati niyang propesyon bago pa man siya naging isang Valderrama, graphic design. Nag-sign up siya sa isang online platform at nagsimulang tumanggap ng maliliit na proyekto, paggawa ng logo, layout ng website, mga simpleng disenyo para sa social media. Sa bawat pag-click ng mouse, sa bawat pagpili ng kulay, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang pagkatao. Ito siya, si Amara Reyes,
Hindi si Ginang Valderrama, isang taong may sariling talento, may sariling kakayahan, ngunit may isang bagay na hindi niya makontrol, ang paghihina ng kanyang katawan. Ang pagduduwal na inakala niyang dahil lang sa stress at sama ng loob nung gabing iyon ay hindi nawala. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. Tuwing umaga, ang una niyang bisita ay ang pagkahilo at ang pamilyar na pakiramdam ng pagsusuka. Isang hapon, habang gumagawa ng isang logo para sa isang kliyente, bigla na naman siyang nakaramdam ng matinding hilo. Halos mabitawan niya ang mouse. Napasandal siya sa kanyang upuan, pumikit, at huminga ng malalim. Hindi na to tama. Bulong niya sa sarili. Pinilit niyang tumayo at nagpasya. Kailangan na niyang magpatingin sa doktor. Naglakad siya patungo sa isang maliit na klinika na hindi kalayuan sa kanyang apartment. Hindi ito isang malaki at modernong ospital tulad ng mga pinupuntahan niya sa Maynila. Simple lang ito, ngunit malinis at may mabait na staff. Isang may edad ng doktora ang sumuri sa kanya. Ang nangiti nito'y mainit at puno ng pag-aalala. Madalas ka bang nahihilo at nasusuka, Iha? Tanong ng doktora habang kinukuhanan siya ng blood pressure. Tumango si Amara. Opo, Doc. Halos araw-araw na po, lalo na sa umaga. Akala ko po stress lang, ngumiti ang doktora. Kailan ang huling regla mo? Natigilan si Amara. Sa lahat ng kaguluhang nangyari sa buhay niya, hindi na niya yon naisip. Sinubukan niyang alalahanin. Napagtanto niyang halos 2 buwan na siyang hindi dinadatnan. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Imposible. 5 taon. Sinubukan nila ang lahat. Mga mamahaling treatment, mga doktor sa ibang bansa. Ngunit laging bigo. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, pinahiga siya ng doktora sa isang higaan sa kabilang kwarto. Para makasiguro tayo, i-ultrasound natin ha? Tumango lang si Amara. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis. Ang lamig ng gel na ipinahid sa kanyang tiyan ay nagpagising sa kanyang diwa. Ipinatong ng doktora ang isang maliit na aparato at iginalaw ito. Isang monitor sa kanyang tabi ang umilaw. Nagpapakita ng isang imaheng puro itim, puti at kulay abo. At sa gitna ng static, may isang maliit na kumukurap na tuldok. Ayan, sabi ng doktora, ang boses niya'y puno ng galak. Naririnig mo ba yan? Yan ang tibok ng puso niya. Tila huminto ang paghinga ni Amara. Ang tingin niya'y nakapako sa monitor. Sa maliit, halos hindi makitang tuldok na yon. Ang kanyang anak? Congratulations, Mrs. Reyes, nakangiting sabi ng doktora. You're almost 8 weeks pregnant. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amara. Sa halip, mga luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pag-abandona sa nagdaang buwan ay tila naglaho. Napalitan ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang halo ng pait at ligaya. Ang biyayang 5 taon nilang ipinagdasal ni Mateo. Ang himalang hiningi niya gabi-gabi. Dumating ito. Ngunit dumating ito sa panahong wala na siya sa piling nito. Dumating ito sa panahong hindi na siya isang Valderrama. Dumating ito sa panahong siya na lang mag-isa. Habang naglalakad pabalik sa kanyang apartment, hawak ang isang maliit na larawan mula sa ultrasound, ang kanyang mga luha ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Pumasok siya sa loob, isinara ang pinto, at dumiretso sa bintana kung saan tanaw ang malawak na karagatan. Itinapat niya ang larawan sa liwanag ng papalubog na araw. Isang maliit na patak. Isang sikreto. Ang kanyang sikreto. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 1 buwan, hindi na niya naramdaman na nag-iisa siya. Mayroon ng dahilan. Mayroon ng pag-asa. Hindi kanila malalaman. Bulong niya na parang kausap ang maliit na buhay sa loob niya.
akin ka lang. Tayong dalawa lang. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting matatag at puno ng paninindigan. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan, anak. Protektahan kita. Sa sandaling iyon, ang babaeng minsay umiyak dahil sa nawalang pag-ibig ay nagbago. Naging isang ina, isang leona na handang ipaglaban ang kanyang anak laban sa kahit sino. Biglang tumunog ang kanyang telepono, sinisira ang sagradong sandali. Isang hindi rehistradong numero mula sa Maynila. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit may nagudyok sa kanyang kunin ito. Hello? Is this Miss Amara Reyes? Isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Formal, malamig, pamilyar. Ito ang boses ng abogado ng mga Valderrama. Nanigas si Amara. Sino to? This is Attorney De Guzman, sagot ng lalaki. I'm calling on behalf of my client, Mrs. Eleanor Valderrama. Nagkaroon ng isang maikling, nakakakabang katahimikan. Gusto kanyang makausap. Alam na niya. Alam na niya. Ang dalawang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amara. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Pagkatapos ng tawag, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Hawak pa rin ang telepono, ang mga daliri niya'y nanlalamig. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naging isang mapanlinlang na alaala. Pinalitan ito ng takot, isang pamilyar na takot na gumapang mula sa kaibuturan ng kanyang tiyan at kumalat sa buong katawan niya. Automatikong napahawak siya sa kanyang sinapupunan. Isang kilos ng pagprotekta, isang kilos ng isang ina. Hindi siya pwedeng matakot. Hindi ngayon. Tapos na ang panahon ng kanyang pagiging mahina. Kinabukasan, dumating ang isang text message mula kay Attorney De Guzman. Isang address ng isang fine dining restaurant sa pinakamahal na hotel sa Cebu. At isang oras. Walang tanong, walang pakiusap. Isang utos. Habang naghahanda, pinili ni Amara ang pinakasimple ngunit pinakadesente niyang damit. Isang puting bestida. Hindi para magpa-impress, kundi para ipaalala sa sarili niya na hindi na siya bahagi ng kanilang magarbong mundo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang ginang Valderrama na puno ng alahas at takot. Siya si Amara Reyes, isang ina na may ipinaglalaban. Huminga siya ng malalim at lumabas ng pinto. Ang restaurant ay isang testamento sa kapangyarihan ng pera. Matataas ang kisame, kumikinang ang mga chandelier, at ang bawat mesa ay may sapat na espasyo para sa privacy. Nakita niya agad si Doña Eleanor sa isang secluded table sa may bintana, nakatanaw sa karagatan. Nakasuot ito ng isang eleganteng navy blue na damit at perlas. Kahit sa liwanag ng araw, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng lamig. Lumapit si Amara. Ang bawat hakbang ay may bigat. Maupo ka, Amara, sabi ni Doña Eleanor nang hindi man lang siya tinitingnan. Ang atensyon ay nasa menu pa rin. Tila ba isa lang siyang empleyadong pinatawag. Umupo si Amara. Inilagay ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang kandungan para itago ang bahagyang panginginig. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Simula ng matanda, matapos isara ang menu at ipako ang matalas niyang tingin kay Amara. Hindi ko alam kung paano nangyari ang himalang yan at wala akong pakialam. Ang mahalaga lang ay ang dugong Valderrama na dinadala mo. Naramdaman ni Amara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang mga kamay. Mayroon akong alok para sa'yo. Pagpapatuloy ni Doña Eleanor, ang boses niya ay kalmado na parang nag-aalok lang ng kape. Ipagpatuloy mo ang pagbubuntis mo. Aking sasagutin ang lahat ng gastusin. Ang pinakamagaling na doktor, ang pinakamagandang ospital. Pagkapanganak mo, ibibigay mo sa amin ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Amara sa narinig.
Hindi siya makapaniwala sa kahayupan ng mga salitang lumalabas sa bibig nito. At bilang kapalit, dagdag ng matanda, na tila hindi napansin ang reaksyon niya, dadagdagan ko ng 1,000,000 ang ibinigay ko sa'yo. Malaya kang magsimula ng bagong buhay kahit saan mo gusto sa mundo, basta't malayo sa amin. Hindi ka na kailanman magiging bahagi ng buhay ng batang iyon. Isipin mo na lang na isa kang surrogate, isang sisidlan. Sisidlan, isang sisidlan. Ang salitang iyon ang pumukaw sa lahat ng galit na matagal nang natutulog sa loob ni Amara. Ang lahat ng sakit, ng pagpapahiya, ng pakiramdam na wala siyang halaga. Lahat ay bumalik at naging isang nag-aalab na apoy. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang bahid ng saya, puno ng pait at paghamon. Nagulat si Doña Eleanor. Kumunot ang noo nito, hindi sanay na sinasagot ng ganoon. May nakakatawa ba, Amara? Opo, sagot ni Amara. Sa wakas ay nag-angat ng tingin at sinalubong ang mga mata ng matanda. Nawala na ang takot sa kanyang mga mata, napalitan ng isang bagay na mas matatag, mas mapanganib. Nakakatawa po kayo. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Hindi na po ako natatakot sa inyo, Doña Eleanor. Sabi ni Amara, ang boses niya'y matatag at malinaw. Ang dinadala ko po ay hindi isang produkto na pwede ninyong bilhin. Hindi ito isang kontrata na pwede ninyong pirmahan. Ito ay anak ko. Binigkas niya ang mga salitang anak ko ng may diin at pagmamayari. At hinding-hindi ninyo siya makukuha sa akin. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang maskara ng pagkakalma ni Doña Eleanor ay unti-unting nabakbak. Inilalabas ang tunay na anyo nito. Isang mukhang puno ng galit at pagkasuklam. Wala kang karapatan. Halos pabulong na sabi ng matanda. Ang boses ay naging matinis. Hindi mo kayang buhayin ang isang Valderrama. Isa kang kahihiyan, isang pagkakamali. Mas malaking kahihiyan ang magkaroon ng isang lola na tulad ninyo. Ganti ni Amara. Iyon na ang huling salita. Tumayo si Doña Eleanor. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kung ganon, sabi niya, ang boses ay bumalik sa pagiging malamig. Ngunit ngayon ay may kasama ng banta na hindi maitatago. Maghanda ka. Lumapit ito sa kanya. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Dahil sisirain ko ang buhay mo. Sisirain ko ang pangalan mo. Gagamitin ko ang lahat ng pera at kapangyarihan ko para ipamukha sa buong mundo na isa kang masamang babae na hindi karapat-dapat maging ina. Gagawin ko ang lahat hanggang sa ikaw na mismo ang lumuhod at magmakaawang ibigay sa amin ang bata. Pagkatapos noon, tumalikod ito at naglakad palayo nang hindi na muling lumingon. Iniwan si Amara na nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa tindi ng galit na kumukulo sa loob niya. Habang naglalakad pabalik, ang banta ni Doña Eleanor ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, lalo lang tumibay ang kanyang desisyon. Handa siya, lalaban siya. Pagdating niya sa tapat ng kanyang apartment, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang itinulak iyon. Ang sumalubong sa kanya ay isang tanawing nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakahalungkat ang kanyang mga gamit. Ang mga unan sa sofa ay nasa sahig. Ang mga libro ay nagkalat. Ang mga drawer ng kanyang maliit na aparador ay nakabukas. May pumasok, may naghanap. Nanginginig siyang naglakad papasok. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa kabuuan ng kwarto, hinahanap kung ano ang nawawala. At doon, sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa, nakita niya ito, ang larawan mula sa kanyang ultrasound, ang unang larawan ng kanyang anak. Ngunit may mali. May isang bagay na nakatarak dito, isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang kusina. Nakasaksak ito nang diretso sa gitna ng maliit na imahe, ipinapako ito sa kahoy ng lamesa, isang mensahe.
Malinaw. Brutal. Walang salita, pero mas malakas pa sa kahit anong banta. Isang hiyaw na puno ng galit at takot ang kumawala mula sa lalamunan ni Amara. Ito na ang simula. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Sa Maynila, ang buhay ay nagpapatuloy na parang isang perpektong dula. Ang bawat kilos ay may script. Ang bawat salita ay may layunin. At si Mateo Valderrama ang bida, isang bidang walang sariling desisyon. Nasa gitna sila ng isang hapunan sa isang mamahaling restaurant. Katapat niya si Katrina Sandoval, ang babaeng ipinalit kay Amara. Maganda si Katrina, matalino, at mula sa isang pamilyang kasing yaman ng kanila, siya ang perpektong kandidata. Ang perpektong asawa para sa susunod na Valderrama. Sa kanilang tabi, naroon si Doña Eleanor, ang direktor ng dula. Tinitiyak na ang lahat ay umaarte ayon sa kanyang gusto. The plans for the engagement party are almost final. Masayang sabi ni Katrina, ang mga matay nagniningning. Mommy wants to fly in orchids from the Netherlands. Isn't that exciting? Very exciting, sagot ni Mateo. Pilit na ngumiti habang itinaas ang kanyang kupita ng alak. Ang lasa ng mamahaling red wine ay biglang nagpaalala sa kanya ng isang gabi sa kanilang balcony kung saan naghahati sila ni Amara sa isang murang bote ng alak habang nagbibilang ng mga bituin. Ang tawa ni Amara ay mas matamis pa sa kahit anong alak na natikman niya. Pinag-uusapan na namin ng mga Sandoval ang tungkol sa future ng pamilya, sabi ni Doña Eleanor. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Isang legacy na ipagpapatuloy ng magiging anak ninyo. Anak? Ang salitang yon ay parang isang dagitab na dumaan sa puso ni Mateo. Isang salitang minsan ay puno ng pag-asa. Ngunit ngayoy puno na ng kasalanan. Natapos ang hapunan na puno ng mga planong hindi siya kasama, mga pangarap na hindi kanya. Habang nasa sasakyan pa uwi, pinagmasdan niya ang mga ilaw ng syudad. Ang bawat ilaw ay parang isang bintana sa isang buhay na hindi niya maaaring angkinin. Ang buhay kung saan kasama niya si Amara. Ang buhay na isinuko niya. Pagdating sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang silid. Ngunit bago pa man niya maisara ang pinto, tinawag siya ng kanyang ina. Mateo, halika muna sa aklatan. May kailangan tayong pag-usapan. Ang tono nito ay seryoso. Sumunod siya. Ang puso'y biglang kinabahan. Sa parehong aklatan kung saan nila sinentensyahan si Amara, umupo siyang muli. Pakiramdam niya'y isa siyang akusado. May balita ako mula sa Cebu. Simula ni Doña Eleanor, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Buntis si Amara. Para kay Doña Eleanor, isa iyong problema na kailangang solusyonan. Ngunit para kay Mateo, ang balita ay parang isang pagsabog. Isang pagsabog na nagdulot ng napakaraming emosyon ng sabay-sabay. Disbelief. Paano? Pagkatapos, isang hindi maipaliwanag na saya. Isang kislap ng purong galak na matagal na niyang hindi naramdaman. Magkakaanak na kami. Magkakaanak na siya. At kasunod noon, ang bigat. Ang bigat ng pagsisisi na parang isang malaking batong pumasan sa kanyang dibdib. Pinakawalan ko siya. Iniwan ko siya. Iniwan ko sila. Ang balitang yan ay hindi dapat makalabas. Mariing sabi ng kanyang ina, pinuputol ang kanyang magulong pag-iisip. It will complicate things with the Sandovals. Ako nang bahala dito. Ngunit hindi na nakikinig si Mateo. Ang isip niya'y lumilipad pabalik. Pabalik sa 5 taon ng pagkabigo. Bigla niyang naalala ang mga luha ni Amara sa tuwing darating ang buwan ng dalaw nito. Naalala niya ang sakit sa mga mata nito sa bawat negative na resulta mula sa doktor. At naalala niya ang isang bagay na kakaiba. Sa tuwing sila'y nagpapasuri, laging ang kanyang ina ang kumukuha ng resulta ng kanyang mga test.
Laging siya ang nakikipag-usap sa doktor pagkatapos. At lagi, ang sagot ay pareho. Walang problema sa'yo, anak, sasabihin ni Doña Eleanor habang tinatapik ang kanyang balikat. Malusog ka. We just have to keep trying. Maybe the problem isn't with you. Noon, naniwala siya. Pinaniwalaan niya ang bawat salita nito. Ngunit ngayon, sa balitang buntis si Amara na mag-isa, isang nakakabahalang duda ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Umakyat siya sa kanyang silid. Ang mga salita ng ina ay umuugong sa kanyang tainga. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Amara. Matagal niya itong tinitigan. Anong sasabihin niya? Anong karapatan pa niyang magtanong? Pero hindi niya mapigilan. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niyang malaman. Dinial niya ang numero. Nagring ito ng ilang beses. Bawat ring ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib, ngunit walang sumagot. Inilipat siya nito sa voicemail. "Hi, you've reached Amara. Please leave a message." Ang boses nito, ang simpleng recording na yon ay sapat na para manghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa gilid ng kama. Huminga siya ng malalim, nanginginig. "Amara." Nagsimula siya. Ang boses niya ay basag at halos pabulong. "Ako to. Si Mateo. Narinig ko. Narinig ko ang balita. Amara, totoo ba?" Hindi na niya naipagpatuloy. Pinatay niya ang tawag. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Isang gabi lang. Kung maibabalik lang niya ang isang gabi na yon, hindi siya makatulog. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at pagsisisi. Bumaba siya para kumuha ng tubig. Habang papalapit siya sa kusina, napadaan siya sa study ng kanyang ina. Bahagya itong nakaawang. May kausap ito sa telepono. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. "Oo, nalaman na niya," sabi ni Doña Eleanor. "Hindi, wala siyang ideya." "Oo, tulad ng dati." Huminto si Mateo. Itinapat niya ang kanyang tainga sa siwang ng pinto. "Gawin mo ang lahat." Pagpapatuloy ng kanyang ina, ang boses ay nagbago, naging mas matigas at may awtoridad. "Siguraduhin mong hindi niya malalaman ang totoo tungkol sa kondisyon niya. At bantayan mo ang bawat galaw ni Amara. Ayokong magkaroon ng kahit anong problema." Napatigil sa pagtibok ang puso ni Mateo. Ang totoo tungkol sa kondisyon niya. Bantayan si Amara. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanya na parang yelo. Ang dudang kanina'y isang maliit na binhi lamang ay biglang naging isang dambuhalang puno ng kasinungalingan. Nanatili siyang nakatayo doon, sa dilim ng pasilyo, hindi makagalaw. Ang buong buhay niya, ang lahat ng pinaniwalaan niya, ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang imahe ng kutsilyong nakasaksak sa ultrasound photo ay hindi mawala sa isip ni Amara. Sa loob ng 2 araw, para siyang isang bilanggo sa sarili niyang apartment. Bawat tunog mula sa labas ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Ang banta ni Doña Eleanor ay hindi na lamang mga salita. Ito ay isang aninong nakabantay, handang manakmal anumang oras. Pero ang takot ay may hangganan. At kapag ang takot na yon ay napalitan ng galit para sa kapakanan ng isang anak, nagiging tapang ito. Sa 3 araw, tumayo si Amara. Alam niyang hindi niya kayang labanan ng isang dambuhala ng mag-isa. Kailangan niya ng sandata. Kailangan niya ng proteksyon. Kailangan niya ng batas. Ginugol niya ang buong umaga sa kanyang laptop. Hindi na para sa trabaho, kundi para sa isang desperadong paghahanap. Human Rights Lawyer Cebu. Best Family Law Attorney Cebu. Lawyer Against Powerful Families. Sunod-sunod ang kanyang mga search queries. Maraming lumabas na pangalan, mga malalaking law firm na may mga opisina sa nagtataasang gusali. Ngunit alam niyang ang mga iyon ay madaling bilhin ng pera ng mga Valderrama, hanggang sa nakita niya ang isang pangalan sa isang maliit na article online. Attorney Benicio Romero.
isang abogadong kilala sa paghawak ng mga pro bono cases at paglaban para sa mga inaapi. Ang kanyang opisina ay hindi na sa isang mamahaling distrito, kundi na sa isang lumang gusali sa downtown. Iyon ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nanginginig ang mga kamay niya habang dinadial ang numero. Ang opisina ni Attorney Romero ay simple lang, puno ng mga libro at mga tambak ng folder. Ang abogadong humarap sa kanya ay nasa mga late 40, may makapal na salamin at mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya lang si Amara na ilabas ang lahat, ang 5 taong pagsasama, ang gabi ng pagpapaalis sa kanya, ang pagtuklas sa kanyang pagbubuntis, at ang brutal na pagbabanta ni Doña Eleanor. Matapos niyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namayani. Kinuha ni Attorney Romero ang kanyang salamin at marahang pinunasan ito. Ginang Reyes. Simula niya, ang boses ay kalmado ngunit seryoso. Ang laban na gusto mong pasukin ay hindi isang ordinaryong kaso. Hindi lang pera at kapangyarihan ang kalaban mo. Kalaban mo ang isang sistema na kaya nilang baluktutin para pumanig sa kanila. Alam ko po, sagot ni Amara. Ang boses niya ay matatag. Pero anak ko po ang pinag-uusapan dito. Handa po akong gawin ang lahat. Tumango ang abogado. Tila sinusukat ang kanyang determinasyon. Ang unang gagawin nila ay sirain ang iyong kredibilidad. Gagamitin nila ang lahat para palabasin na ikaw ay unfit mother, marahil sa mental o pinansyal na aspeto. Kailangan nating maging handa. Sa mga salitang yon, kahit gaano kahirap, naramdaman ni Amara ang isang kislap ng pag-asa. Sa wakas, mayroon na siyang kakampi. Kinabukasan, habang pauwi mula sa pagbili ng ilang gamit sa palengke, may isang babaeng may edad ang humarang sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng duster at tsinelas. Ang muka'y kulubot na, ngunit ang mga mata'y pamilyar. Ma'am Amara? Mahinang tanong ng babae. Pinagmasdan siya ni Amara at bigla, naalala niya. Si Manang Lydia, ang dati nilang kasambahay sa mansyon, isa sa iilang taong naging mabait sa kanya doon. Manang Lydia? Gulat niyang tanong. Anong ginagawa ninyo rito sa Cebu? Dito na ako nakatira, ma'am, sa pamangkin ko. Paliwanag ng matanda, ang mga matay nagpapakita ng awa at pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyari. Nakita ko sa internet. Hindi ako makapaniwala sa mga kasinungalingang sinasabi nila tungkol sa'yo. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Amara. Sa gitna ng lahat ng pag-abandona, may isang taong naniniwala pa rin sa kanya. Gusto ko lang pong malaman ninyo, ma'am, na may kakaiba talaga. Bulong ni Manang Lydia habang maingat na tumitingin sa paligid. Noon pa man, ipinagtataka ko na. Ang alin po, Manang? Ang pagtrato sa inyo ni Donya at kay Sir Mateo, sabi ng matanda. Lahat ng tungkol sa kalusugan ni Sir Mateo, si Donya ang may hawak. Kapag may resulta ng test, diretso sa kanya. Siya ang kumakausap sa mga doktor. Minsan, narinig ko silang nagtatalo ng personal na doktor ng pamilya. Pagkatapos noon, hindi na bumalik ang doktor na yon. Ang mga sinasabi ni Manang Lydia ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi maintindihan ni Amara. Ngunit nagbigay ito ng panibagong tanong sa kanyang isipan. Bakit? Bakit kailangang kontrolin ni Doña Eleanor ang lahat ng tungkol sa kalusugan ng sarili nitong anak? May tinatago po siya, Ma'am Amara. Pagpapatuloy ni Manang Lydia, ang boses ay mas lalo pang humina. Hindi ko alam kung ano, pero malakas ang kutob ko. Masyado siyang abala sa pagpapatunay na ikaw ang may problema na parang may tinatakpan siyang mas malaking sikreto. Mag-iingat po kayo, ma'am. Walang hindi kayang gawin ng babaeng yon. Nagpasalamat si Amara kay Manang Lydia. Ang kanilang maikling pag-uusap ay nag-iwan sa kanya ng panibagong pag-asa, ngunit kasama nito ang mas malalim na pag-iingat. May sikreto, isang sikretong maaaring maging susi sa lahat. Pag-uwi niya sa apartment,
Pakiramdam niya'y mas malakas na siya, may abogado na siya, at mayroon siyang impormasyon kahit gaano pa kaliit. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang kaya niyang lumaban. Ngunit habang nakaupo siya at pinoproseso ang lahat, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Romero. "Attorney?" Sagot niya. Ang boses ay puno ng bagong kumpiyansa. "Amara," sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang tono'y seryoso at walang paligoy-ligoy. Nagsimula na sila. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. "Anong ibig ninyong sabihin?" "Kakapadala lang sa akin ng kopya. Ang Valderrama family, sa pangunguna ni Doña Eleanor, ay opisyal nang nagsampa ng kaso sa korte. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Anong kaso?" Huminto sandali ang abogado. Tila naghahanda para sa bigat ng kanyang susunod na sasabihin. "They are filing for sole custody of your unborn child, effective upon birth. Ang basihan nila, ikaw ay emotionally unstable and financially incapable to be a mother." Ang mga salita ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang dinurog, pinalitan ng bigat ng isang opisyal na akusasyon. Ito na. Ang digmaang sinabi ni Doña Eleanor ay hindi na lang isang banta. Isa na itong papel na nakahain sa harap ng hukuman. Ang mga salita ng kanyang ina ay naging lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat ni Mateo. Siguraduhin mong hindi niya malalaman ang totoo tungkol sa kondisyon niya. Ang kondisyon niya, hindi ni Amara, niya. Ang pagdududa na dati isang maliit na tinik lamang ay isa na ngayong malaking punyal na nakatarak sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na araw, si Mateo ay naging isang dalubhasang aktor. Sa umaga, siya ang masunuring anak, tumatango sa bawat business decision ni Doña Eleanor. Sa hapon, siya ang mapagmahal na nobyo, ngumingiti habang pinag-uusapan nila ni Katrina ang kulay ng mga bulaklak para sa kanilang engagement party. Ngunit sa gabi, kapag siya na lang mag-isa sa kanyang silid, siya si Mateo, isang lalaking ginugulo ng mga anino ng kasinungalingan, binabagabag ng isang tanong na unti-unting sumisira sa kanyang katinoan. Alam niyang hindi siya makakakuha ng sagot sa loob ng kanilang mansyon. Ang bawat sulok ay may mata. Ang bawat telepono ay maaaring may tainga. Kung mayroon mang katotohanan, kailangan niya itong hanapin sa labas. Isang Miyerkules ng umaga, nagpaalam siyang may mahalagang meeting sa isang kliyente sa Alabang. Isang kasinungalingan. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang kilala ngunit pribadong diagnostic clinic sa Bonifacio Global City, malayo sa kanilang teritoryo sa Makati. Nagbayad siya gamit ang cash at gumamit ng bahagyang binagong pangalan. Ayaw niyang mag-iwan ng anumang bakas. Habang nakaupo sa malamig na waiting area, pakiramdam niya'y isa siyang kriminal. Bawat taong dumadaan ay tila kilala siya, tila huhusgahan siya. Nang tawagin ang kanyang pangalan, ang puso niya'y kumabog ng napakabilis. Pumasok siya sa isang maliit na silid. Ang amoy ng antiseptic ay nakakahilo. "Fertility test, sir?" tanong ng medtech. Ang boses ay professional at walang emosyon. Tumango lang si Mateo, hindi makapagsalita. Habang isinasagawa ang proseso, ang isip niya'y nasa iisang tao lang. Si Amara. Naalala niya ang pag-asa sa mga mata nito sa tuwing sasabak sila sa panibagong treatment at ang tahimik na pagtangis nito sa tuwing siniwing sila'y nabibigo. At sa lahat ng iyon, nandoon siya sa tabi nito, buong pusong naniniwala na ang problema ay wala sa kanya. Isang matinding hiya ang bumalot sa kanyang pagkatao. 5 to 7 working days po ang resulta, sir, sabi ng medtech. Tatajiwagan na lang po namin kayo. 5 araw, 7 araw, 1 linggong paghihintay sa isang hatol. Ang mga sumunod na araw ay isang pagpapahirap.
Mas lalo siyang naging balisa. Napansin ito ni Katrina. Isang gabi, habang nasa loob sila ng sasakyan, pagkatapos ng isa na namang hapunan kasama ang kanilang mga pamilya, hindi na ito nakatiis. "Mateo, may problema ba?" tanong nito. Ang boses ay malambing, ngunit may bahid ng pag-aalala. "Nitong mga nakaraang araw, parang ang layo-layo mo. Parang wala ka rito." "Pagod lang siguro sa trabaho." Maikling sagot niya, ang mga matay nakatuon sa daan. Ngunit hindi tanga si Katrina. "Hindi trabaho to, Mateo. Kilala kita," sabi niya. Huminto siya sandali bago binitawan ang tanong na pareho nilang kinatatakutan. "Siya pa rin ba? Si Amara pa rin ba ang iniisip mo?" Hindi nakasagot si Mateo. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na dagundong sa loob ng sasakyan. Isang kumpirmasyon, isang katotohanan. "Mahal mo pa ba siya?" tanong ulit ni Katrina. Ang boses niya ay nagsimula ng manginig. Tumingin si Mateo sa kanya. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Gusto niyang magsinungaling. Gusto niyang sabihin ang mga salitang kailangan nitong marinig para mapanatag ito, para mapanatili ang kanilang perpektong dula. Ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na sagot na maibibigay niya. Naiintindihan ni Katrina. Umiwas ito ng tingin at tumingin sa labas ng bintana. Hindi na sila muling nag-usap hanggang sa makarating sila sa bahay nito. Nang gabing iyon, alam ni Mateo na hindi na niya kayang manahimik lang. Ang tawag niya kay Amara ay hindi sinagot. Kailangan niya ng ibang paraan. Binuksan niya ang kanyang laptop at gumawa ng isang bagong email address. Isang pangalang hindi madaling maiugnay sa kanya. Isang anonymous na account. Sinimulan niyang mag-type. Paulit-ulit niyang binubura ang kanyang mga sinasabi. Anong sasabihin niya? Patawad? Masyadong simple. Kailangan nating mag-usap? Masyadong demanding. Sa huli, isinulat niya kung ano ang tunay na nararamdaman ng puso niya. Isang mensaheng puno ng pagkalito, pagsisisi at desperasyon. "Amara, hindi ko alam kung mababasa mo to. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong kausapin ka. Pero hindi ako mapakali. Gabi-gabi, ikaw ang naiisip ko, ang mga nangyari, ang mga desisyon ko. Pinagsisisihan ko ang lahat. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon lang para makausap ka, para magpaliwanag. May mga bagay akong kailangang malaman at kailangan mong malaman. Pakiusap, Amara." Nagmamakaawa. Pinindot niya ang send bago pa man niya mabago ang kanyang isip. Pakiramdam niya'y naghulog siya ng isang bote na may mensahe sa isang malawak at galit na karagatan. Umaasang makakarating ito sa dalampasigan. 5 araw ang lumipas. Walang sagot mula kay Amara. Ang pag-asa ni Mateo ay unti-unting namamatay. 6 na araw, habang nasa gitna siya ng isang board meeting, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nagpaalam siya sandali at sinagot ito sa labas. "Hello, Mr. Mateo Cruz?" Ang ginamit niyang pangalan sa klinika. Nanigas ang buong katawan ni Mateo. "Yes, speaking." "Good morning, sir. This is from Apex Diagnostics Clinic," sabi ng babae sa kabilang linya. "Available na po ang resulta ng inyong laboratory test." "O, okay?" Nautal niyang sagot. "Pwede ko bang malaman?" Over the phone, nagkaroon ng maikling pag-aalinlangan sa kabilang linya. "Sir, ang aming protocol po, lalo na sa mga ganitong klaseng test, ay kailangan po naming i-discuss ang resulta sa inyo ng personal para maipaliwanag po ng maayos ng aming doktor." Isang malamig na kaba ang bumalot kay Mateo. Ang mga salitang i-discuss ng personal ay hindi kailanman magandang balita. "Mr. Cruz?" sabi ng babae. "Kailangan po nating mag-usap tungkol sa resulta ninyo. Pwede po ba kayong pumunta dito sa opisina ko?" Tumango si Mateo, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng kausap. "Oo po, pupunta ako." Pagbaba niya ng telepono,
napasandal siya sa pader. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang mundo sa paligid niya ay tila walang tunog. Ang katotohanan ay naghihintay na sa kanya, nakakulong sa isang puting sobre. At may pakiramdam siyang sisirain nito ang lahat ng natitira pa sa kanya. Ang biyahe mula sa meeting patungo sa klinika ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Mateo. Ang bawat preno, bawat stoplight ay isang pagpapahirap. Pagdating niya sa BGC, ipinarada niya ang sasakyan sa isang basement parking, malayo sa entrance. Nagsuot siya ng baseball cap at salamin na parang isang takas na nagtatago sa sarili niyang buhay. Sa loob ng opisina ng doktor, ang hangin ay mabigat. Ang doktor, isang lalaking nasa mid-lima-lima na may mabait na mukha, ay inilatag ang isang puting sobre sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang sobreng iyon ay tila mas mabigat pa sa buong mundo. Mr. Cruz, magalang na simula ng doktor. Diretsuhin na po kita. Ang resulta ng iyong semen analysis ay nagpapakita ng isang kondisyon na tinatawag na azoospermia. Napatitig lang si Mateo, hindi maintindihan ang salita. Ano? Anong ibig sabihin nun, Doc? Huminga ng malalim ang doktor. Ibig sabihin nito, base sa mga sample na sinuri namin, ay walang nakitang sperm cell. Walang sperm cell. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Narinig ni Mateo ang mga ito, ngunit ang kanyang utak ay tumangging iproseso. Tila ba sinabi iyon sa isang lengguaheng hindi niya naiintindihan? Imposible. Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang mahinang bulong. Nagkamali siguro kayo. 5 taon. 5 taon kaming sinabihan ng mga doktor na okay ako. Nauunawaan ko ang pagkabigla mo, Mr. Cruz. Malumanay na sabi ng doktor. Ngunit paulit-ulit naming sinuri ang sample. Consistent ang resulta. Kung gusto mo, maaari nating ulitin ang test o kumuha ng second opinion. Pero sa ngayon, ito ang sinasabi ng siyensya. Binuksan ng doktor ang sobre at inilabas ang isang papel na puno ng mga numero at terminolohiya. Itinuro niya ang isang linya sa ibaba. Sperm concentration, 0, bawat mililitro. 0, isang bilog na numero, isang simbolo ng kawalan. Hindi na narinig ni Mateo ang mga sumunod na sinabi ng doktor tungkol sa mga posibleng dahilan o mga susunod na hakbang. Ang tanging nakikita niya ay ang numerong iyon. 0. Ang isip niya ay biglang napuno ng mga imahe. Ang mukha ni Amara na puno ng pag-asa, ang mga mamahaling gamot, ang mga masakit na procedure na pinagdaanan nito, ang mga gabing umiiyak ito, nang tahimik sa tabi niya, sinisisi ang sarili. At sa lahat ng yon, ang kanyang ina ay nasa likod. Sinasabing, walang problema sa'yo anak. Isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan na sumira hindi lang sa kanilang mga pangarap, kundi sa babaeng pinakamamahal niya. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong mas mainit, mas marahas. Isang galit na nagsimula sa kanyang tiyan at mabilis na umakyat, na parang isang apoy na sumusunog sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Tumayo siya, kinuha ang resulta at hindi na nagpaalam. Lumabas siya ng klinika na parang isang bagyong namumuo. Ang biyahe pauwi ay malabo. Ang tanging malinaw lang sa kanyang isip ay ang mukha ng kanyang ina, ang mukha ng taong sumira sa kanyang buhay. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang kasambahay. Good afternoon po, Sir Mateo. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya ng diretso. Ang bawat hakbang ay mabigat at may galit. Narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa aklatan. Nandoon ito, sa trono ng kanyang kapangyarihan. Walang katok, walang babala. Itinulak niya ng malakas ang pinto. Bumukas ito ng may malakas na kalabog. Napalingon si Doña Eleanor. Nagulat. Hawak ang isang tasa ng tsa.
Mateo, anong kabastusan ito? Ngunit hindi na siya ang Mateo na kilala nito. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay may mga matang nag-aalab sa galit. Lumapit siya sa mesa at sa isang marahas na kilos, inihagis niya ang papel ng resulta sa harap nito. Dumapo ito sa ibabaw ng lamesa katabi ng eleganteng tasa ng tsa. "Bakit ma?" Sigaw niya, ang boses niya'y basag at nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang lahat ng pagtitimpi niya sa mga nakaraang linggo ay sumabog. 5 taon. 5 taon ninyong pinaniwala ako. 5 taon ninyong pinahirapan si Amara. Bakit ninyo to ginawa sa akin? Sa amin ni Amara? Tiningnan ni Doña Eleanor ang papel, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa anak. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Hindi siya natakot. Hindi siya nagsisi. Dahil kailangan? Simpleng sagot niya, na parang ipinapaliwanag lang ang isang bagay na napakasimple. Kailangan? Halos hindi makapaniwalang ulit ni Mateo. Kailangang sirain ang buhay ko? Ang pagsasama namin? Ginawa ko to para protektahan ka. Tumaas na rin ang boses ng matanda. Tumayo ito para pantayan ang tindi ng kanyang galit. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng mga tao, ng mga business partners natin, na ang tanging tagapagmana ng mga Valderrama ay hindi kayang magbigay ng sarili niyang anak? Isa iyong kahihiyan, isang kahinaan. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ako mayroon, ganti ni Doña Eleanor. Ang pangalan ng pamilyang ito ang pinakamahalaga. Kaya plinano ko ang lahat. Ang paghihiwalay ninyo, ang pagdating ni Katrina. Siya ang magiging perpektong ina para sa magiging anak mo. Isang anak na mula sa donor. Isang sikretong tayo lang ang nakakaalam. Isang perpektong solusyon. Natulala si Mateo. Ang lawak ng panlilinlang ng kanyang ina ay mas malala pa sa inaakala niya. Lahat ay isang dula, lahat ay isang kalkulasyon, at bigla, isang mas nakakakilabot na katotohanan ang tumama sa kanya. Si Amara, bulong niya, ang galit ay napalitan ng biglaang pagkalito. Buntis siya. Paanong nangyari yon kung ako? Hindi niya matapos ang sasabihin. Isang mapanuyang ngang mamayang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Doña Eleanor. Isang nangiting puno ng lason at tagumpay. Lumapit ito sa kanya, ang mga matay nangaasar. "Mag-isip ka, Mateo," sabi nito sa isang mapanganib na bulong. "Kung hindi ka pwedeng magkaanak, kung 0 ang resulta mo." Huminto ito, hinahayaan ng mga salita na bumaon ng malalim. "Kung hindi sa akin," nanginginig na sabi ni Mateo, habang ang buong mundo niya ay tuluyang gumuho. Kaninong anak yan? Hindi sumagot si Doña Eleanor. Ang kanyang pananahimik at ang kanyang masamang ngiti ang nagsilbing sagot. Isang tunog na parang isang hayop na nasasaktan ang kumawala kay Mateo. Tumalikod siya, hindi na makatingin sa mukha ng sarili niyang ina. Ang galit, ang sakit, ang pagtataksil. Lahat ay naghalo sa isang nakakabaliw na kaguluhan. Tumakbo siya palabas ng aklatan, palabas ng mansyon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at walang lingon likod na pinaharurot ito palayo. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay ang tanong na ibinato ng kanyang ina. Isang tanong na kailangan niyang masagot. Kahit pa ang katotohanan ay tuluyan ng pumatay sa kanya, kailangan niyang makarating sa Cebu. Ngayon din. Ang kasong isinampa ng mga Valderrama ay naging isang madilim na ulap na bumabalot sa bawat araw ni Amara. Ang dating payapang umaga na sinasalubong ng pag-asa ay napalitan ng pagkabalisa. Ang unang hinahanap niya sa kanyang telepono ay hindi na mga email mula sa kliyente, kundi mga update mula kay Attorney Romero. Ang bawat hindi kilalang numero na tumatawag ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo.
Ang digmaan ay hindi na lamang sa korte. Nagsimula na ito sa espasyong pinakamahirap kontrolin, ang opinyon ng publiko. Isang hapon, habang sinusubukang tapusin ang isang proyekto, nagpasya siyang mag-break sandali. Nag-scroll siya sa isang popular na news and entertainment website para lang maiba ang kanyang iniisip. Ngunit ang dapat sana'y sandaling pagpapahinga ay naging isang bangungot. Isang litrato niya ang bumungad sa kanya. Isang candid shot na kuha noong isa sa mga party ng mga Valderrama. Nakangiti siya, walang kamalay-malay. Ngunit ang headline sa ibabaw nito ay puno ng kamandag. Ang gintong buntis, ang dating asawa ng Valderrama heir, nakatanggap ng milyon-milyong piso bago misteryosong mabuntis matapos ang hiwalayan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanginginig niyang pinindot ang article. Ang nilalaman ay mas masahol pa. Pinagsama-sama nito ang mga katotohanan at kasinungalingan para bumuo ng isang nakaririmarim na kwento. Nandoon ang detalye ng 5 taon nilang hindi pagkakaanak. Nandoon ang malaking halagang ibinayad sa kanya. At sa pagitan ng mga linyang iyon, ang manunulat ay nagtanim ng mga mapanirang tanong. Sino nga ba ang tunay na ama? Isang himala ba o isang pinagplanuhang panloloko? Ipinahiwatig ng article na marahil ay mayroon na siyang ibang lalaki, kaya siya nakipaghiwalay at ginagamit lang niya ang bata para makakuha pa ng mas maraming pera. Pakiramdam ni Amara ay hinuhubaran siya sa harap ng buong mundo. Ang kanyang pinakapribadong sakit ay ginawang isang tsismis. Ang kanyang anak, ang kanyang himala, ay ginawang isang sandata laban sa kanya. Nahihilo, isinara niya ang laptop. Ang pagduduwal na nararamdaman niya ay hindi na dahil sa pagbubuntis, kundi sa matinding sama ng loob. Ito na yon, ang simula ng pagsira sa kanyang pagkatao, gaya ng ipinangako ni Doña Eleanor. Biglang may kumatok sa pinto. Isang malakas, nagmamadaling katok. Nag-alinlangan si Amara. Sino ang pupunta sa kanya nang walang pasabi? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang puso niya'y kumakabog. Sumilip siya sa peephole at ang kanyang paghinga ay natigil. Si Mateo. Nakatayo ito sa labas. Magulo ang buhok, lukot ang damit na parang hindi pa napapalitan ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay namumula. May malalalim na eyebag sa ilalim. Ang dating makisig at kumpiyansang Mateo Valderrama ay naglaho. Ang nasa harap niya ay isang lalaking mukhang winasak ng isang bagyo. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Mateo, anong ginagawa mo rito? Hindi ito sumagot agad. Ang mga mata nito ay naglakbay sa kabuuan ni Anbanya bago tumigil sa kanyang bahagyang umuumbok na tiyan. Isang emosyong hindi mabasa ni Amara ang dumaan sa mukha nito. Isang halo ng sakit, pag-asa, at isang bagay na mas madilim. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Ang boses ay magaspang at puno ng pagod. Pinapasok niya ito. Nagkaroon ng isang nakakailang na katahimikan habang nakatayo sila sa gitna ng maliit na sala. Tungkol sa article, nagsimula si Amara. Iniisip na yon ang dahilan kung bakit ito naparito. Hindi ako naparito para dyan, putol ni Mateo. Lumapit ito sa kanya, ang kanyang mga matay nakatitig ng diretso sa kanya, puno ng isang matinding pakiusap at paghihirap. Amara, sabihin mo sa akin ang totoo. Kinabahan si Amara sa intensidad ng kanyang tingin. Ang totoo tungkol sa ano? Huminga ito ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sa isang tanong na sisira sa lahat. Nagtaksil ka ba? Ang tanong ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Amara. Sa lahat ng posibleng isipin niya, hindi ito. Sa lahat ng sakit na ipinadama sa kanya ng pamilya nito, ang isang ito, mula mismo sa kanya, ang pinakamasakit. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ano? Halos pabulong niyang tanong, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sagutin mo ako, Amara.
Sigaw ni Mateo. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. 5 taon, Amara. 5 taon tayong sinabihan na hindi tayo pwede. At ngayon, bigla kang buntis? Matapos tayong, paano? Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat tanong ay isang pagdududa sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagmamahal, sa kanilang pinagsamahan. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, ang lahat ng luhang iniyak niya sa tabi nito, lahat ay binaliwala. Sa isang iglap, isa lang siyang sinungaling sa mga mata nito. Isa siyang taksil. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Isang galit na nagmula sa pinakamatinding sakit. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa buong lakas na natitira sa kanya, sinampal niya si Mateo. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Napahawak si Mateo sa kanyang pisngi, ang kanyang mga matay ng lalaki, sa gulat. "Umalis ka," sabi ni Amara. Ang boses niya ay malamig, ngunit nanginginig sa pigil ng mga luha. "Umalis ka sa pamamahay ko." Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga matay puno ng isang pait na hindi pa nito nakita kailanman. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo sa akin, ito pa rin ang tingin mo sa akin? Isa kang duwag, Mateo. Noon at hanggang ngayon. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mateo. Tila natauhan siya sa sakit na idinulot niya. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang kanyang mga balikat ay nakakrus at naglakad palabas ng pinto. Nang marinig ni Amara ang pagsara nito, doon na bumigay ang kanyang lakas. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang huling sinag ng pag-asa na baka sakaling tutulungan siya ni Mateo, na baka sakaling maniniwala ito sa kanya, ay tuluyan ng namatay. Nag-iisa siya. Nag-iisa talaga siya sa laban na ito. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol. Umiyak siya, hindi lang dahil sa sakit ng akusasyon, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking minahal niya ng buong puso ay ang siya palang tuluyang wawasak sa kanya. Habang nasa gitna siya ng kanyang pagtangis, isang tunog ang pumukaw sa kanya. Isang katok. Ngunit hindi ito malakas, tulad ng kay Mateo. Isang maikling, propesyonal na katok. Nanginginig siyang tumayo at binuksan ang pinto. Isang delivery man ang nakatayo, may hawak na isang malaking brown envelope. Para po kay Miss Amara Reyes. Pinirmahan niya ang resibo at kinuha ang sobre. Nang makita niya ang selyo sa likod, ang selyo ng korte, alam na niya kung ano yon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang formal na dokumento. Isang court summons, nakatakda na ang unang pagdinig sa susunod na linggo. Ang laban na wala na siyang lakas na harapin ay narito na. Ang mga araw na humantong sa pagdinig ay isang malabong panaginip para kay Amara. Ang kanyang apartment ay naging isang kulungan. Ang bawat pagtunog ng telepono ay nagdudulot ng panibagong alon ng pagkabalisa. Ang mga salita ni Mateo, "Nagtaksil ka ba?" ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Isang masakit na paalala na ang pundasyon ng kanyang nakaraan ay gawa pala sa kasinungalingan. Pakiramdam niya'y nasa bingit na siya ng pagsuko. Paano siya lalaban kung ang buong mundo, pati na ang ama ng kanyang dinadala, ay naniniwalang isa siyang masamang tao? Anong lakas ang huhugutin niya para harapin ang isang hukbo ng mga abogadong babayaran para durugin siya? Isang gabi, 2 araw, bago ang nakatakdang pagdinig, nakaupo lang siya sa dilim, nakatitig sa court summons na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Iyon ay hindi lang isang piraso ng papel. Iyon ay isang simbolo ng kanyang napipintong pagkatalo. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana para sabihing mali ang tinawagan, ngunit may nag-udyok sa kanyang pindutin ang accept. "Hello?" sabi niya. Ang boses ay pagod at walang buhay. "Mama Mara,
Ako po ito, si Lydia. Ang boses ni Manang Lydia. Ang mainit at pamilyar na boses na yon ay parang isang sinag ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Agad siyang napaupo ng tuwid. Manang Lydia, kumusta po kayo? Ayos lang po ako, ma'am. Kayo po ang inaalala ko, sabi ng matanda. Nakita ko po ang mga balita. Mga sinungaling sila, ma'am. Huwag po kayong maniniwala. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Amara. Sa simpleng mga salitang yon, naramdaman niya ang isang uri ng validation na hindi niya nakuha sa taong pinakainaasahan niya. Ma'am, pagpapatuloy ni Manang Lydia, ang boses niya ay bumaba na parang isang bulong. May naalala po ako. Noong araw na pinaalis ako ni Donya, may ibinigay po sa akin ang dating doktor ng pamilya, si Dr. Sandoval. Ang matanda po, hindi ang pamangkin niya ngayon. Matagal na po siyang pumanaw. Ano po ang ibinigay niya sa inyo? Isang maliit na kahon. Sabi niya, itago mo to, Lydia. Baka dumating ang araw na may mga ilangan nito. Hindi ko po maintindihan noon, pero sa lahat ng nangyayari ngayon, pakiramdam ko po, para sa inyo ito. Isang kaba na may halong pag-asa ang biglang naramdaman ni Amara. Nasaan po ang kahon, Manang? Nasa akin po. Gusto niyo po bang dalhin ko dyan? Kinabukasan, maagang dumating si Manang Lydia. Dala niya ang isang maliit, lumang kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan ito ni Amara, ang laman ay hindi alahas o pera, kundi isang manipis, leather-bound na journal. Kay Dr. Sandoval po yan, sabi ni Manang Lydia. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang binubuklat ang mga pahina. Ang sulat ay lumana. Ang tinta ay bahagyang kumupas. Ito ay isang talaan ng mga pasyente, mga medikal na obserbasyon. Hinanap niya ang pangalan ng mga Valderrama. At doon, sa isang entry na may petsang halos 4 na taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Pangalan ng pasyente, Mateo Valderrama. Pagsusuri, semen analysis, repeat. Binasa niya ang mga sumunod na linya. Ang mga salita ay teknikal, ngunit ang ibig sabihin ay malinaw. At sa dulo ng entry, may isang personal na talaang doktor, isinulat sa ibang tinta na tila idinagdag kalaunan. Pinipilit ako ni Evie Eleanor Valderrama na ayusin ang resulta. Sabi niya, para daw sa mental well-being ng kanyang anak. Ibinigay ko sa kanya ang pekeng resulta na nagsasabing normal ang lahat. Ngunit itinago ko ang orihinal. Hindi tama ang ginagawa niya. Kinokondena niya ang isang inosenteng babae para pagtakpan ng isang katotohanang hindi niya matanggap. Diyos ko, patawarin nawa ako. Napahawak si Amara sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang sikretong ibinulong ni Manang Lydia. Ang pagdududang hindi niya maintindihan noon. Narito, nakasulat sa itim at puti. Hindi siya ang may problema. Hindi kailanman siya. Si Mateo. At alam ito ni Doña Eleanor mula pa sa simula. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagpapahiya, ang lahat ng gabing sinisi niya ang sarili, lahat ay dahil sa isang napakalaking kasinungalingan. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi lang isang himala. Ito ay isang katotohanang hindi kayang itago ng pera o kapangyarihan. Tinawagan niya agad si Attorney Romero. Attorney, sabi niya, ang boses niya ay hindi na mahina. Puno na ito ng apoy. May hawak ako. Isang ebidensya at sa tingin ko, ito na ang babago sa lahat. Kinagabihan, bago ang araw ng pagdinig, tumawag si Attorney Romero. Amara, kinausap ko ang doktor mo rito sa Cebu. Pinakita ko sa kanya ang kopya ng journal. Meron siyang teorya. Ano po iyon? Ang kondisyon ni Mateo, base sa description sa journal, ay may napakaliit na tsansa, halos 1 sa 1,000,000, na magkaroon ng natural na conception. Tinatawag itong medical miracle. Isang 1 in a million chance. At ang anak mo. Huminto sandali ang abogado.
Ang anak mo ang katibayan. Sa pagbaba niya ng telepono, tumayo si Amara at lumapit sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng nawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng determinasyon. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi nakakuyom sa paghahanda. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ikaw ang huling pag-asa ko, anak. Bulong niya. At ipaglalaban kita. Hanggang sa huli. Kinabukasan, habang naglalakad siya papasok sa korte, nakita niya sila. Si Doña Eleanor, nakatayo ng mayabang, napapalibutan ng 3 abogado. At sa likod nito, si Mateo, ang mukay gusot sa pagsisisi at pagkalito. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Amara. Tinitigan niya ito ng diretso, hinahayaan itong makita ang lakas na muli niyang natagpuan. Humigpit ang hawak niya sa folder na naglalaman ng kopya ng journal. Ito na ang simula ng tunay na laban. Ang courtroom ay malamig at formal. Ang bawat upuan na gawa sa dark wood ay tila isang saksi sa libu-libong dramang naganap na sa loob ng 4 na sulok na yon. Nakaupo si Amara sa tabi ni Attorney Romero. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa kabila ng pasilyo, naroon ang kalaban, si Doña Eleanor. Ang mukay parang isang maskarang gawa sa yelo. At sa likod nito, si Mateo, na hindi mapakali sa kanyang upuan, ang tingin ay nakapako sa sahig. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ng mga Valderrama, isang matandang lalaki na may mapanuyang ngamunang ngiti, ang unang nagsalita. Inilatag niya ang kanilang kaso nang may husay. Ipininta niya si Amara bilang isang oportunista, isang babaeng biglang nabuntis matapos makatanggap ng malaking pera. Ginamit niya ang mga article sa internet bilang ebidensya ng kanyang kaduda-dudang karakter. Your Honor, sabi ng abogado, ang boses ay umaalingaw-ngaw. Ang tanong dito ay simple lang. Ano ang mas makabubuti para sa isang batang Valderrama? Ang lumaki sa isang inang walang matatag na pinagkakakitaan at may questionableng motibo? O ang lumaki sa isang pamilyang may kakayahang ibigay ang lahat? Isang pamilyang dugo niya't pinagmulan? Habang nagsasalita ito, naramdaman ni Amara ang pag-urong ng kanyang sikmura. Ganoon ba talaga ang tingin nila sa kanya? Ganoon ba kadali para sa kanila na yurakan ang kanyang pagkatao? Nang si Attorney Romero na ang tumayo, ang buong bunwigi ng silid ay nagbago. Hindi siya agresibo, kalmado lang siya. Your Honor, ang aking kliyente ay hindi isang oportunista, simula niya. Siya ay isang biktima. Biktima ng isang napakalaking panlilinlang na nagtagal ng 5 taon. Doon, iprinesenta niya ang journal ni Dr. Sandoval. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng courtroom. Ikinuwento ni Attorney Romero ang lahat. Ang kondisyon ni Mateo, ang pagtatago ni Doña Eleanor sa katotohanan, ang pekeng resulta. Ang pagbubuntis ng aking kliyente, Your Honor, ay hindi isang misteryo. Pagpapatuloy niya. Ito ay isang medical miracle, isang 1 in a million chance na nagpapatunay, more than anything, na ang batang ito ay tunay na anak ni Mr. Mateo Valderrama. Ang bawat salitang binitawan ni Attorney Romero ay parang isang malakas na sampal na gumigising kay Mateo mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang journal, ang teorya ng medical miracle. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Ang tanong na ibinato niya kay Amara, nagtaksil ka ba? Ay bumalik sa kanya. Isang nakakapasong paalala ng kanyang kahinaan at katangahan. Tumingin siya sa kanyang ina. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang lamat sa perpektong maskara nito. Isang bahagyang panginginig sa labi. Isang kislap ng panik sa mga mata. Objection, Your Honor! Sigaw ng abogado nila. Hearsay! Ang journal na yan ay hindi mapapatunayan. Ang doktor ay matagal nang patay.
Your Honor, ganti ni Attorney Romero, ang katotohanan ay hindi namamatay kasama ng isang tao. Tumingin ito ng diretso kay Doña Eleanor. Maari po bang itanong natin mismo kay Ginang Valderrama kung nagsisinungaling ang journal na ito? Lahat ng mata ay napunta kay Doña Eleanor. Ang hukom ay tumingin sa kanya. Ginang Valderrama, handa po ba kayong tumestigo sa ilalim ng panunumpa tungkol sa bagay na ito? Ang mukha ni Doña Eleanor ay namutla. Ang babaeng laging may kontrol sa lahat ay biglang nawala ng sasabihin. Nagsimula siyang umiling, bumubulong sa kanyang abogado. Hindi ako sasagot. Ang kanyang pagtanggi ay mas malakas pa sa kahit anong pag-amin. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Tumingin ang hukom kay Mateo. Mr. Valderrama, kayo po, bilang ama, ano po ang masasabi ninyo sa lahat ng ito? Ito na, ang sandali ng kanyang pagpapasya. Tumingin siya kay Amra. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na siya mismo ang nagdulot. Ngunit sa likod ng sakit na yon, nakita niya ang hindi matatawarang lakas. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may babala, na parang isang puppeteer na nagtatangkang kontrolin ang kanyang marionette sa huling pagkakataon. Ngunit ang mga tali ay naputol na. Tumayo si Mateo. Ang lahat ng ingay sa courtroom ay nawala. Your Honor, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Ako po ang may kasalanan. Huminga siya ng malalim. Nagkamali po ako. Nagpadala ako sa takot, sa pressure, sa mga kasinungalingan. Pinaniwalaan ko po ang lahat nang hindi ko inaalam ang totoo. Tumingin siya ng diretso kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi niya napinigilan. Ang batang iyan, sabi niya, ang boses ay nabasag sa tindi ng emosyon, ay anak ko, walang duda. At si Amara? Si Amra ang kaisa-isang babaeng minahal ko. Hindi siya oportunista, hindi siya sinungaling, siya ang biktima dito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang ina. Ang galit at pagkabigo ay malinaw sa kanyang mukha. Nagkamali ako, ma, sabi niya. Sobra, pero mas malaki ang kasalanan ninyo. Ang pag-amin na yon ay isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Si Doña Eleanor ay napasandal sa kanyang upuan. Talunan. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Hindi na nagtagal ang pagdinig pagkatapos noon. Ang petisyon ng pamilya Valderrama ay ibinabasura. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay formal at pinal. Ang nag-iisang karapatan sa pangangalaga ng bata ay mananatili sa ina, kay Ginang Amara Reyes. Isang malakas na pagbuntong hininga ng tagumpay ang pinakawalan ni Amara. Napahawak siya sa kamay ni Attorney Romero, bumubulong ng pasasalamat. Tapos na. Nanalo siya. Paglabas nila ng courtroom, sinalubong sila ng mga kamera at reporter. Ngunit hindi sila ang hinabol ng mga ito. Ang atensyon ng lahat ay nasa isang eksena sa di kalayuan. Doon, sa gitna ng pasilyo, sa harap ng lahat, lumuhod si Mateo sa harap ni Amara. Amara, sabi niya, ang boses ay puno ng pagsusumamo, hindi alintana. Ang mga taong nakatingin. Patawarin mo ako. Pakiusap. Patawarin mo ako sa lahat. Napatitig si Amara sa kanya, sa lalaking minsan niyang minahal, sa lalaking sumira sa kanya, at sa lalaking sa huli ay nagbigay sa kanya ng katarungan. Ang kanyang puso ay puno ng magkahalong emosyon. Hindi siya sumagot. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan si Mateo na nakaluhod sa gitna ng lahat. Hawak ang mga piraso ng kanilang nawasak na nakaraan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay dahan-dahang humina, napalitan ng katahimikan na matagal nang hinahanap ni Amra. Sa isang maliit ngunit malinis na ospital sa Cebu, sa isang maulan na hapon ng Setyembre,
Isinilang niya ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Isang malusog na batang lalaki na may mga matang kasing itim ng gabi at isang ngiting kayang magpaliwanag ng buong mundo. Pinangalanan niya itong Lian. Lian, bulong niya habang yakap ang munti niyang anak. Isang pangalang nangangahulugang lotus flower. Isang bulaklak na sumisibol mula sa putik, nananatiling dalisay at maganda, tulad ng kanilang kwento. Ang Cebu ay naging kanilang santuwaryo. Ginamit niya ang isang maliit na bahagi ng perang hindi niya isinauli para magtayo ng panibagong buhay. Bumili siya ng isang maliit na bahay na may hardin, ilang minuto lang mula sa dagat. Ang natitirang pera ay inilagay niya sa isang trust fund para sa pag-aaral ni Lian. Hindi niya gustong masabi ni Numan na pinalaki niya ang kanyang anak mula sa pera ng mga Valderrama. Muli niyang binuhay ang kanyang graphic design career. Nagtayo siya ng sarili niyang maliit na studio, nagtatrabaho mula sa bahay. Dahil sa atensyong nakuha ng kanyang kaso, maraming maliliit na negosyante at mga organisasyong pangkababaihan ang naging kliyente niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanyang talento ay may halaga. Ang kanyang buhay ay may direksyon. Ang kanyang kaligayahan ay nasa sarili niyang mga kamay. Si Lian ang kanyang araw, buwan at mga bituin. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa paggising sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang mga araw ay puno ng pag-aalaga dito, pagpapadede, pagpapatulog, paglalaro. At sa bawat pagod, merong isang ngiti o isang tawa mula kay Lian na nagpapawi sa lahat ng hirap. Dito, sa simpleng buhay na ito, natagpuan niya ang kapayapaang hindi maibibigay ng kahit anong mansyon o kayamanan. Minsan, kapag tulog na si Lian, naiisip niya si Mateo. Nabalitaan niya mula sa mga online news. Matapos ang iskandalo, tinalikuran ni Mateo ang lahat. Isinuko niya ang kanyang posisyon sa kumpanya at ang kanyang mana. Tuluyan na siyang humiwalay sa kanyang ina. Ang planong kasal nila ni Katrina Sandoval ay kinansela. Si Mateo Valderrama ay naglaho na parang bula. Isang araw, habang namamasyal sila ni Lian sa may dalampasigan, natanaw niya ang isang pamilyar na figura sa di kalayuan. Nakaupo ito sa isang bangko, nakatingin sa dagat. Payat ito at tila mas tumanda. Ang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng t-shirt at pantalon. Si Mateo. Naramdaman ni Mateo ang kanyang presensya. Nag-angat ito ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. 1,000 emosyon ang dumaan sa maikling sandaling iyon. Pagsisisi, lungkot, pag-asa. Hindi ito lumapit. Hindi ito ngumiti. Tumangulang ito ng bahagya. 1 kilos ng paggalang bago muling ibinalik ang tingin sa dagat. Mula noon, naging ganoon ang kanilang routine. Paminsan-minsan, nakikita siya ni Amara sa palengke, sa coffee shop, sa parke, laging mag-isa, laging nasa malayo. Nalaman niyang lumipat pala ito sa Cebu at nagtatrabaho bilang isang project manager sa isang maliit na construction firm. Hindi ito nagtangkang lumapit o kausapin siya. Ang presensya nito ay isang tahimik na anino, isang paalala ng kanilang nakaraan, ngunit isang aninong hindi na nagdudulot ng takot, kundi ng isang kakaibang awa. Isang umaga, pagbukas ni Amara ng pinto para kunin ang dyaryo, may nakita siyang isang maliit na paper bag sa kanyang doorstep. Walang pangalan, walang card. Sa loob, may isang kahoy na laruan, isang magandang kabayo na deuka. At sa ilalim nito, isang maliit, nakatuping papel. Binuksan niya ito. Isang pamilyar na sulat kamay, 2 pangungusap lang. Para sa aking anak, patawad. Mateo napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Ang simpleng regalong iyon at ang 2 pangungusap ay mas mabigat pa sa kahit anong mamahaling alahas na natanggap niya noon. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ang sugat ay naroon pa rin. Malalim,
Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang maliit na paghupa ng galit. Lumipas pa ang isang linggo. Isang malakas na bagyo ang tumama sa Cebu. Ang hangin ay sumisipol sa labas at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Biglang nawalan ng kuryente. Ang tanging liwanag na lang ay mula sa emergency light at sa kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Si Lian ay nagsimulang umiyak, takot sa malakas na kulog. Sinusubukan ni Amara na patahanin ito nang mapansin niyang may tubig na pumapasok mula sa ilalim ng pinto sa kusina. Nagsimula ng bumaha. Nataranta siya. Nag-iisa siya kasama ang isang sanggol sa gitna ng isang bagyo, sa dilim. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, isang malakas na katok ang narinig niya mula sa pinto sa harap. Isang desperadong pagkatok na halos malunod sa ingay ng bagyo. "Sino yan?" Sigaw niya. Ang puso'y puno ng takot. "Amara, ako to, si Mateo." Sigaw pabalik mula sa labas. "Buksan mo ang pinto. Kailangan nyo nang umalis dito. Tumaas na ang tubig." Napatigil si Amara. Sa gitna ng unos, sa pinakadelikadong sandali, dumating siya. Ang lalaking minsan niyang itinaboy ay narito ngayon, sa labas ng kanyang pinto, handang harapin ang bagyo para sa kanila. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Amara ang pinto. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na pumasok, kasama ang isang basang-basa at hingal na si Mateo. Ang mukha niya'y puno ng hindi maipintang pag-aalala. "Okay lang ba kayo?" tanong niya agad. Ang mga matay hinahanap si Lian sa mga bisig ni Amara. "Nakita ko sa balita na itong lugar ninyo ang pinakamatinding tinamaan. Kailangan nating umalis. Naghihintay ang sasakyan ko sa mas mataas na lugar." Bago pa man makasagot si Amara, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay na lalong nagpaiyak kay Lian. Sa isang iglap, ang dating CEO na si Mateo Valderrama ay naging isang taong puno ng determinasyon. Kinuha niya ang emergency bag ni Amara, isinukbit sa kanyang balikat at kinuha ang isang malaking payong. "Hawakan mo ng mahigpit si Lian," sabi niya. "Ako ang bahala sa inyo." Ang pagtawid sa tumataas na tubig baha sa gitna ng kadiliman ay isang pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman ni Amara ang bisig ni Mateo na nakaalalay sa kanya. Nagsisilbing panangga laban sa malakas na hangin. Nang sa wakas ay makarating sila sa kanyang pickup truck, pareho silang basang-basa at pagod. Dinala sila ni Mateo sa isang maliit na hotel na hindi gaanong apektado ng baha. Kumuha siya ng isang kwarto para sa kanila. Habang pinupunasan at binibihisan ni Amara si Lian, si Mateo naman ang kausap ng hotel staff, inaayos ang lahat. Nang sa wakas ay tumahan na si Lian at nakatulog sa gitna ng kama, doon lang sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Umupo si Mateo sa isang silya sa may bintana, malayo sa kanila, na parang ayaw niyang sirain ang kanilang espasyo. "Salamat, Mateo," basag ni Amara sa katahimikan. "Kung hindi ka dumating." "Wala yon," sagot ni Mateo, hindi tumitingin sa kanya. "Nakita ko ang address mo sa papel ng laruan na binili ko. Nung nalaman kong may bagyo, hindi ako mapakali." Isang mahabang katahimikan ang muling namayani. Ang tanging maririnig lang ay ang humihinang ulan sa labas. "Amara," sabi ni Mateo, ang boses ay mahina at puno ng bigat. "Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Alam kong imposible yon. Siguro, kahit kailan, gusto ko lang malaman mo na araw-araw, pinagsisisihan ko ang lahat." Tumingin siya sa natutulog na si Lian. "Pinagsisisihan kong hindi kita pinaniwalaan. Pinagsisisihan kong naging duwag ako. Pinagsisisihan kong sinaktan kita." Tumingin si Amara sa kanya. Sa liwanag ng emergency lamp, nakita niya ang sincerity sa kanyang mga mata. Wala na ang arogansya, wala na ang kahinaan. Ang kaharap niya ay isang lalaking nasaktan,
natuto, at nagbago. Ang pagpapatawad, Mateo, mahinang sagot ni Amara, ay isang proseso, isang mahabang proseso. Nasira mo ang tiwala ko, dinurog mo ang puso ko, hindi yon mabubura ng isang gabi lang. Alam ko, mabilis na sagot ni Mateo, at handa akong maghintay, kahit gaano katagal, kahit nasa malayo lang, basta't malaman kong ligtas kayo at masaya. Sapat na sa akin iyon. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Amara ang isang bagay na matagal nang nawala. Isang maliit na hibla ng pag-unawa. Hindi pa ito pagpapatawad, lalong hindi pag-ibig. Ngunit ito ay isang simula. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng panahon, sabi niya. Kinabukasan ang bagyo ay tuluyan ng humupa. Sumikat ang araw, nagbibigay liwanag sa isang mundong hinugasan ng ulan. Pagbalik nila sa bahay ni Amara, nakita nilang may ilang sira. Isang nabuwal na bakod, ilang nagkalat na sanga. Walang imik, kumuha ng martilyo at pako si Mateo at sinimulang ayusin ang bakod. Pumasok si Amara sa loob at paglabas niya, dala niya ang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot niya ang isa kay Mateo. Tinanggap niya ito. Salamat. Sabay silang tumayo roon. Sa ilalim ng sikat ng umaga, pinapanood ang hardin na unti-unting natutuyo. Mula sa loob ng bahay, narinig nila ang paggising ni Lian. Nagkatinginan sila. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang maliit. Halos hindi makitang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Hindi ito isang nangiti ng romantikong pag-ibig, kundi isang nangiti ng pagtanggap. Pagtanggap sa nakaraan, pagtanggap sa kasalukuyan. Hindi na nila kailangang pag-usapan ang hinaharap. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang katahimikan pagkatapos ng unos. Ang araw na muling sumisikat. Magkaharap silang nakatayo, ang ama at ina, kasama ang kanilang anak, na natutulog sa loob. Isang sirang pamilya na marahil, sa tulong ng panahon at pagpapatawad, ay may pag-asa pang muling mabuo. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang pinagdaanan ni Amara ay hindi lamang sakit ng isang babaeng itinaboy, ng pamilyang mataas ang tingin sa sarili, kundi isang makapangyarihang paglalakbay pabalik sa sariling dangal. Nang iwan niya ang marangyang Valderrama Mansion, akala ng marami ay tuluyan na siyang gumuho. Ngunit sa katahimikan ng Cebu, doon isinilang ang tunay niyang lakas, kasabay ng himalang buhay na nasa kanyang sinapupunan. Sa harap ng mapanupil na dating biyenan at ng huli ng paggising ng konsensya ni Mateo, nanaig ang katotohanan laban sa kasinungalingang binuo ng pera at kapangyarihan. Napatunayan na ang kasamaan ay hindi habang buhay nagtatagumpay at ang isang pusong matatag at tapat ay laging may gantimpala. Pinili ni Amara ang magpatawad, ngunit hindi na bumalik, dahil ang tunay na kalayaan ay ang piliin ng sarili at ang kinabukasan ng kanyang anak. Kayo, sa tingin ninyo, tama ba ang desisyon ni Amara? Mas mahalaga ba ang kapatawaran kaysa pagbabalik? At kayo, kumusta na kayo sa mga laban na tahimik ninyong pinagdaraanan? Huwag kayong mag-atubiling magbahagi. Nandito ako, nakikinig, at tunay na nagmamalasakit sa bawat isa sa inyo.